monster daughter. Narito. Ay nako, ganyan talaga yan si Sarah. Lagi niya pinapalayas yung nanay niya. Maldita talaga yung bata yan. Nako! Salbahe ka pala, Sarah! Pinalayas mo si Mother at ngayon kay Ana na nakatira! Si Ate Ana po kasi masyado po pakialamero yan, masyado po nakatulong naman po siya kaso masyado siyang ismosa. Para, alagaan mong nanay mo kasi nung bata ka, inalagaan ka ng nanay mo. Ngayon, matanda ng nanay mo, alagaan mo naman sana. May oras pa para magbago ka, Sarah. And please, huwag mo nang awayin si Ana dahil kasama mo siya sa pag-aalaga sa nanay mong tumatanda na. Siya ang concerned citizen na kumupkop sa nanay ng kanyang kapitbahay dahil pinalayas nga nung sarili nitong anak. At take note, si nanay ang may-ari ng bahay ha. Ito ang kanyang reklamo. Si Ana, humarap ka na. So ngayon, problema mo yung nanay nasa'yo. Opo, ma'am. Oo. So, ano ang nangyari? Ano ang problema? Ang problema ko po talaga, ma'am, yung naanak niya si Sarah po. Kasi po pinapalayas niya yung nanay niya sa sarili niyang bahay. Eh siya, yung nanay naman niya nagpagawa. Eh siya po, may sarili na po siyang pamilya. Doon pa siya nakikisiksik sa nanay niya. Yung nanay niya po nakikita ko po doon sa labas, doon sa kanto ng babaan ng tricycle. Eh galing po ako nagmamassage, ma'am. Nagtanong po ako sa nanay niya, Ate Sipin, bakit ka nandyan? Eh hating gabi na po, magto 12 o'clock na. Ang maambon pa po. Sabi ko, Ate Sipin, bakit nandyan ka? Ipinapalayas po ako ng anak ni Sarah. Kaya po, pinag-isipan ko po na yung asawa ko, pinag-ausapan ko na tumira mo na sa amin. Kasi gabi na po kasi. Pero hindi itong kaibigan mo na kinupkup mo, hindi naman siya lasengga. Hindi naman po, ang bait Oh. po niyan, ma'am. Bakit sa palagay mo inaaway siya ng inaaway nung ano? Kasi ang gusto po kasi nang mangyari nung anak niya, ma'am, na magbantay at mag-alaga sa anak niya. Kasi gusto niya na-addict na po kasi sa scatter. Sino? Yung anak ni si Sarah po, Ang hirap naman yan. O, ito naman ha, pakinggan naman natin yung panig noong nirereklamo mo. Ito na ang not so nice daughter. Ayan, not so nice. Sa kwento ni Ana, agree kaya naman siya sa ipinaparatang sa kanya. Ano kaya ang bersyon naman niya? Sarah, humarap ka na! Totoo, di ba? Bakit? Guilty ka? Totoo naman ah. Bakit? Alam mo ba? Oh, alam ko lahat. Di ba? Bakit ikaw wala kang kwentang anak? Bakit nanay mo pinapalayaan? Di ba pinapalayas mo? Hindi ka rin Huwag mo palayasin. Huwag mo palayasin nanay mo. Mag-alabay tayo ng nanay. Huwag mo palayasin sa nanay mo. Palalayas mo yung nanay mo sa sarili niyang bahay. Ikaw ang makapal. Ikaw ang makapal. Pinapalayas mo yung nanay mo sa sarili niyang bahay. Kayo lang nakikitira, kayo pang napapalayas. Hindi ko siya pinalayas. Ano ba yung sa ibig sabihin? Alam mo ba kung anong dahilan? Kung anong dahilan? Okay, malalaman natin ang dahilan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Sinong sisimama? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin. Ayan, ang tanong natin kay Sarah, totoo bang pinapalayas mo ang sarili mong nanay sa bahay na siya naman ang may-ari? Hindi po, ma'am. Ganito po kasi, nasabi ko lang po kasi yung anak ko po nalaglag niya. Sa sobrang galit ko po, nasabi ko po yon. Kaya, hindi niya naman po kasi alam eh. Kaya salita siya ng salita, hindi naman niya alam. Pero lumayas talaga yung nanay mo. Yun nga po, hindi ko naman po alam na lalayas po talaga siya. Pero Anong pinalayas klaseng mo. laglag? Ilan taon na ba yung anak mo? 1 taon po, yun lang po naman po yung pinapabot. Nagkabukol po yun. Tapos, teka, bakit? Ano bang ginagawa mo nun? Nagsaing po ako, hindi po ako nag-i-scatter. Huwag ka kaya ko rin magalit. Relax. Oo, relax. So, hindi, wala. Hindi ako tinatabla ng ganyan. Okay, so, hindi ka nag-i-scatter Hindi noon. po. May trabaho po yung asawa ko. Kailangan ko po magluto ng... Hindi ako nag-ano.
alam nyo? Oo nga naman. Hoy, kumain. Nakita nyo ba? Hindi nyo nakikita. Bakit? May CCTV ka ba doon? Baka ikaw masabunutan mo ng ano. Naluluto po kasi po umuwi po yung asawa ko eh. Pero nag-scatter ka talaga. Minsan lang po. Minsan lang. Palagi Baka lang. nalululong ka na, Hindi ha? naman po. Okay. Wala naman po akong pantustos dun eh. Okay, so pero naintindihan mo rin na yung nanay mo ay mayroon na daw karamdaman. Opo, may high blood po siya. May Kaya, maintenance. kaya hindi na siya makapagtrabaho masyado Opo. siguro. Yun ang akin lang po, ma'am. Babantayan lang po kasi nagluluto po ako. Siya nga po eh, uuwi nga lang po yun minsan. Kakain na lang po, matutulog. Ganyan po. Ang akin lang po... Sana makatulong. Opo, yun ang akin. Eh bakit ba hindi na lang kayo humiwalay? Bahay naman niya yun. Ito po ang totoo. Ang akin po, pwesto ko po yun. Ang bahay niya, binenta niya. Oy, Pwesto ko yung bahay ko yung pinagawa niya lang. lupang pwesto mo. Pwesto ko po yun. Bigay ng barangay. Opo. Okay. Sa kanya po, binenta niya po na hindi ko po alam na wala po akong na ano doon, na ano pong pera. Hello, nanay. Ito, blood test ito. Blood test, urinalysis, ayan. So, nanay, tutulungan namin kayo dyan, ha? Tutulungan namin kayo dyan. Baka libre lang lahat yan. Tutulungan. Kami na rin ang magdadala sa inyo doon. Okay? Kasi sabi nga nito, wala daw silang pera. Ewan ko naman, magkano lang ba ang pamasahe? May trabaho ang asawa mo. Paano lang naman po din, sahod lang po asawa ko. May bata pa po ako, may nag-aaral din po akong dalawang bata. Kaya nga. Pero ano ang trabaho ng asawa mo? Construction lang po. Puro construction. Okay. So kaya hindi ka makabili ng ipin mo. Oo. Meron po kasi po maluwag na po. Maluwag na. Hindi ko na lang po Ito po, bakit? Yan. Huwag yan, Ryle. May mata pa yung ngipin. Hawakan mo lang, hawakan mo lang. Ayan, oh. Nakakakita yung ipin namin dito sa face-to-face. Ito talagang... po ako. Batang ito. Ryle, pinaghandaan mo talaga. Yes po. Pinaghandaan mo talaga. Bumili talaga siya ng props, ate ko rin. Talagang ano, A for Ready. ka talaga. Okay. Madamot ka daw. Hindi naman Totoo po yun, ma'am. Ha? Ano yung Pag may pera po yan siya, ma'am, nagsasarili po yan, kumakain po yan sa karinderya. Pera Minsan po niya kasi yun extra lang po asawa ko. Kasi minsan po, kami wala po kami pagkain. Siya po, magsusulong po siya. Kami wala po kakainin. Pera So, niya yun. ano ang mga ninyo, opinion? Itong nakapulang ito kanina pa yan maingay. Galit na galit nga po, ate ko rin eh. Namumula din siya. Oo. Halika na. Halika na. Hindi ko gusto nga pinapalayas mong magulang mo. Balitarin mo man ng mundo, nanay mo pa rin siya. Wala kang karapatan palayasin ang nanay mo. Kasi nag-asawa ka, ginawa mo yung anak mo, ikaw ang magbantay sa anak mo. Eto na. Umupo ka na, nabura na yung kilay mo. Eto na. Handa nang lumaban sa kanyang blush on. Hindi, kasi si nanay, may bahay pala yan, bininta. Tapos siya kinitira sa anak. Ngayon, wala si Sarah, hindi niya malagaan yung apo, nalaglag. Kaya hindi sinabi ni Sarah na napalayas siya. Kaya kaya niyang kumain, yung apo na nagugutom siya, siya kumakain, di ba? Mas mahal yung apo kaysa anak. Malula. Dapat kumakain ka, bigyan mo rin yung apo mo. Eto na, ang batchmate ni Nanay Sipin. Alam mo, Sarah, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Sarili mong ina, papalayasin mo? Anong klaseng anak ka? Ha? Nandun na! May sagot ako dyan sa sinasabi sarili niyang lupa, sarili niyang bahay. May sagot ako dyan. Nandun na tayo. Sarili mong bahay, sarili mong lupa. Pero bakit palayasin mo pa yung sarili mong ina? Di ba? Oh. Pagpalagay natin, madamot ang nanay mo. Para lang sa kanya, walang lula na kayang tiisin ang apo. Tandaan mo yan. Wala. Nagawa yun sa mama mo. Alam mo kung bakit? Dahil para lang sa sarili niya yun. May pamilya ka na. Itaguyod mo yung pamilya mo. Obligasyon mo yan. Hindi obligasyon ng nanay mo. Tandaan mo yan. May asawa ka na.
Obligasyon mo yan! Ito, kay Brother June. Hanggang saan yung sasabihin mo na kadugo mo yan, responsibilidad mo yan? Alam mo pag niloloko ka na, pag niloloko ka o yung inaabuso ng kabutihan mo, may mga paraan naman para malaman niya na panahon na para itigil. Pero hindi para palayasin ko yung sarili kong ina. No? Matawag lang na ina. Parang napakahirap na, no? Na palayasin mo sa bahay mo. Whether bahay mo yun o hindi. No? Talagang sa ating kasi Pilipino, pag may edad na yung magulang natin, inaalagaan kahit gaano kasamayan. Ang tanong ko lang kasi kay Sarah, meron kang pang-scatter, pero namumroblema ka sa pangailangan ng mga anak mo. Parang hindi balanse, no? Yung scatter, sugal, di ba? Parang hindi balanse. Meron kang panggasto sa sugal, pero yung pangailangan ng anak mo, kulang ka. So, parang hindi credible ang tingin ko.